Kamusta mga tol? Kamusta ang buhay-buhay? Wala muna ulit ang biyahe ngayon dahil tayo magpapalit ng rear shock. Ang papalit nating shock ay ito, RCV. Ito papalit nating shock, RCV A3 series. Na-order ko to for 1,000 plus, parang 1,2, around 1,2 ata ganun. Ang sukat pala nito ay 305 mm. Yung stock ay 300 mm lang. Ito 305. Para mapalitan natin siya, kailangan natin ma-access yung tornilyuhan dito. Try ko muna kung ma-access ko yung tornilyuhan dito. Kapag ang tinanggal ko lang ay itong U-box, upuan, at saka itong gas tank. Tara, tignan natin kung kaya kong ma-access yung tornilyuhan dito. Ayun kasi yung goal para mapalitan natin siya. Yung iba kasi tinatanggal pa tong side fairings tsaka tong tail light, pero try ko muna kung kaya ko na ito lang yung babaklasin. Let's go. Unahin muna natin tong engine cover. May tatlong screw yan. So dito, dito, at dito sa kabila. Unahin muna natin to. Gamit lang tayo ng Philip. Sunod naman ay yung upuan. Meron lang siya dito na bakal tatanggalin para matanggal. Parang ano ba? Parang bushing. Sunod ay itong upuan. Sa dito. Dito. At dalawa dito. Magkakasukat naman itong mga screw kahit magkapalit-palit, okay lang. Tanggal na yung apat. Sunod ay itong battery. May tatlong screw din itong battery. 1, 2, 3. Ayan. Pagkatanggal ng cover ng battery, ito namang wire dito. Yun. Safety muna natin to dito so hindi madadamage. Hindi ko matanggal tong U-box. Para may nakaipit pa dito. Mukhang kailangan talaga natin tanggalin tong side fairings. Pag tanggal naman ng side fairings, ano lang yan, screw lang din, yung mga body bolts nya. Pero dito, tiga-anim yan. 6 dito, tapos 6 din sa kabila. Tanggalin ko muna. So, ayun. Habang tinatanggal ko yung mga tornilyo dito side fairings, nasilip ko, may tornilyo pa pala nakakapit dito, kaya hindi ko matanggal tong U-box. Ako, tinanggal ko na lang muna yung mga tornilyo ng side fairings para matanggal natin yung tornilyo dito. 10 mm to, isa dito at isa dun sa kabila dito. Feeling ko naman ma-access na natin yung tornilyo dito kapag natanggal tong gas tank. Kaya pala hindi ko matanggal kanina gawa nyo. Dito nyo ilulusot yung wire nung nung battery. May butas dito. Dito talaga siya dumadaan. Sunod naman itong gas tank cover. Push clip lang to. Push nyo lang yan para malus. Dalawa. Tanggalin muna natin tong takip ng gas para matanggal to. Yun. Balikan natin. Tapos yung pinaka gas tank, may 4 na tornilyo din, isa, dalawa, tapos yung sa pinagkakapitan ng bracket natin ito, bali 4. So ito na yung gas tank. Hindi ko na siya totally tinanggal, inusog ko na lang siya dito kasi may access naman na tayo dito sa tornilyuhan dito eh. Ito kasi yung kailangan natin ma-access. Ito, tatanggal na natin to. Dito naman tayo sa level. So, ito naman tatanggalin natin yung tornilyo dito. Yun. Tanggalin na natin yung pinaka-shock doon muna sa taas. Kailangan natin siya matulak pag para matanggal dun sa pinaka na. Bale, ito yung comparison mga tol. Ito yung stock at ito naman yung aftermarket na RCV shock A3. Ayan. Mas mataba yung shock ng RCV kaysa doon sa stock. At mas mataas na ng 5 mm kasi itong stock 300 mm lang to, ito 305.
kapit na natin tong aftermarket. So binalot ko muna yung plastic na kasama sa kanya para at least hindi agad magasgas, ano. Unahin natin sa taas, tapos dito. Yung mga idol, nakapit ko na ito sa ilalim. Hindi ko pa siya totally hinigpitan. Ito munang taas ang higpitan ko ng sagad. Gamit lang tayo dito ng 14mm para mahigpitan natin. 14 pala itong tornilyo sa taas. Maganda naman yung lapad niya, piling kupit naman. Ito namang ilalim. Yeah. Ayos. Maganda naman yung lapad niya. Ayan, nakapit na natin siya mga tol. Sa pagbabalik naman ng kinalas natin, kung ano yung huling kinalas natin, kung ano yung huling pinaklas natin, ay yung una natin kakabit. Unahin natin tong gas tank. Yung tornilyo pala ng side fairings, bali 7 siya. 6 sa ilalim, tapos meron dalawa dito. Ito dito, ayun o. Tigi sa dito. Bali tigi 7 yung both sides. Testing kung gagana pa. Ayos, gumana pa. Okay na, nakabit na natin lahat ng dapat ikabit. Balik tayo sa shock mga tol. Ganito yung tsura niya kapag nakakapit na sa Mio gear. Okay naman, parang stock lang din kasi black yung pinili kong kulay. Okay siya kasi plug and play lang. Kahit 305 yung size ng shock, wala tayong modification na ginawa, plug and play lang. Adjustable na din pala yung ano niya, yung preload. Pwede nyo tigasin yung spring o kaya lambutan. As default, nakaset siya sa pinakamalambot. Kapag bumili kayo nito, may kasama siyang pang-adjust ito. Para i-adjust, ilalagay nyo lang to dito. Palambot ay counterclockwise. Para matigasan ay clockwise. Yan. Ganun lang pag-adjust. Tapos kung ibabalik nyo ulit sa malambot na laro ng spring o preload, pa clockwise naman siya. Ganun lang. Pero ako, iseset ko muna siya sa pinakamalambot kasi hindi ko pa matatry. Pinakamalambot muna. Ito, kung ano yung dumating. Hindi ko muna siya adjust. Kapag bumili pala kayo nito, may kasama siyang pang-adjust, extra bushing, sticker, at ito, pinakamahalaga ay warranty card. May warranty siya na 6 months upon purchase. Kung trip nyo din yung ganito, lalagay ko yung link sa description kung saan ako nag-order para legit yung ma-orderan nyo na siya. Kasama din pala siyang keychain ng RCB. Eto, kasama rin to. May libre din siyang face mask. Yan. Ito yung mga freebies pagka nag-order kayo. Nagsabay na din pala ako ng brake pad at brake shoe. Next time ko lang ito kakapit. Di pa kasi dumadating yung brake cleaner na in-order ko. Ang pangit naman kung papalitan natin yung brake shoe tsaka brake pad tapos hindi nalilinis. Kaya lilinisin ko na rin siya. Siguro sa ibang video na yon. Ito yung brake shoe RCB. Okay daw ito, maganda raw kapit ito. So yun mga tol, baka dito ko na lang din tapusin tong vlog na to. Hanggang sa muli. Palag lang ng palag. Ciao.